Dapat yung camera mo mukhang nakakatakot yan. Yung parang iisipin ng kliyente mismo para silang nasa Hollywood at hindi na sila nag-develop, hindi na sila nag-improve. Ang naiwan na lang sa kanila or ang alam mo yun, natitira na lang sa kanila bilang tao is yung yabang. Kaya wag kayong matakot mag-improve, wag kayong matakot mag-adjust. Pwede ka naman talaga mag-start sa events, but for me, hindi sapat ang kita. Kaya iingatan mo lahat ng gamit mo, ingatan mo lahat ng kilos mo, ingatan mong wala kang masisirang bagay sa kung nasaan ka man. Magregalo ka kay client. Always give something more than what you charge. Videography. Pag nakita ka nga na magaling, napili ka nga. Pero bakit iniisip nila na mura ka lang? Maraming tao magsasabi sa'yo na imposibleng makuha mo ang isang client na malaki. After ni Kong TV, sino nakuha kong client? Team Katagumpay, 10 million sa Facebook. Habado TV, Mami Gangster and Son. Ato, Class S na malupit. Sa videography kasi marami at uso ang yabangan. Sa industriya, napakaraming mayabang. Nakapag-shoot siya kay ganito, nakapag-shoot siya kay ganyan. May may onting kirot kasi hindi ka nga gumagawa ng paraan. Na lagi mong tatandaan, it's always best kapag nakuha mo ang isang kliyente, isang sikat. Yung iba magfi-feeling professional na nakuha ng malaking client. Hindi lang naman sila yung sikat, hindi lang naman sila yung brands. Good morning! Good morning sa inyo! Maaga ako nagising, medyo maganda ang umaga. At ako nga pala, una sa lahat, big shoutout kay Ato kung mapadang ka man dito sa channel ko. Congrats sa ika 100 mong upload ng straight. I'm so happy for you, I'm so proud. Sending you all the love that I have. And sa mga nanonood ngayon, alam niyo na, kung nakarating kayo agad sa segundo ng video na to, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. And kapag natapos itong vlog na to, within 24 hours, good things will happen to you. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Ano ngayon? 60. So Martians, una sa lahat, no, I'm so happy na it's another successful vlog from yesterday. I would like to give a big shout out una sa lahat sa mga nanood din ng vlog natin kahapon. Ang ating isa shout out today. So shout out kay Maru Ashley Labutap 3164. Watching this vlog while doing some edit, Boss Marco. I'm hoping to be a shooter soon and to be in field as well as doing creative shots or any videography. Salamat on this video, bossy. No problem, basta ikaw. So meron pa isa tayong comment. Shout out kay M.Andre G. Nag-upload na si Quiz. Sana po gumawa kayo ng vlog tungkol sa mga diskarte nyo on food/product shoots in terms of composition, lighting, at tips and tricks. Aabangan ko yan, Quiz. Sige, abangan mo yan. Kasi mangyayari yan dahil meron tayong magaganap na mga ganyan probably this month. So for today, Martians, ine-expect ko today na meron akong ganap. Na meron akong mga dadayong mga tao sa buhay ko ngayon. Bibisitahin nila ako, kumbaga. Titignan natin. Pero ewan ko talaga, hintayin natin yung mga sagot nila ng ibang mga tropa. Siyempre may mga tropa naman tayo kahit papaano, hindi naman pwedeng palaging mag-isa tayo sa vlog, no? Pero ngayon, yun, hintayin natin sila. Mag-e-edit muna ako. Tatapusin ko na tong mga interview. 2 na lang and I'm all good. Tapos, ang dami pa. Epic, graphic. I'm taking my sweet time para hindi siya pangit. Isa kasi kapag napapadali talaga yung mga edit ng mga ganitong project, pangit yung kinalalabasan. Dahil may mga nami-miss out kang parts. But me, I'm taking my time. Dahil kailangan ko siya i-proofread dahil hindi siya average vlog. Alam mo yun? Yun. Tignan natin. So, let's see guys. Ano muna ako? Mag-edit muna ako. Balikan ko kayo. So ngayon ko lang na-share sa inyo to. Isa to sa mga paborito kong merienda, banh mi. Kasi may tinapay, gulay, at maraming sriracha. Perfect merienda para sa akin. Usually sa ganito kong ganap, habang nag-edit ako, naka-airpods ako, pero may nagpe-play na jazz music. Diba? Kasi para maramdaman mo na parang nasa coffee shop ka kahit papaano. Without the biyahe. Tsaka nakabukas aircon, pero super dry lang tas low para hindi makonsumo, super duper tipid
kapag naka-dry mode kayo actually. Yung mga gantong bagay, sobrang na-appreciate ko to. Well, syempre, trabaho pa rin. So, balik muna tayo dito. By the way guys, kayo, may tanong ako, anong mantra nyo? Anong ginagawa nyo kapag nag-edit kayo? Anong comfort zone nyo habang nag-edit kayo? Kasi ako, ito mabibigay kong payo. If you're editing for long periods of times, or for long hours, you gotta make sure na you're perfectly in condition. Like, before you start working out, pwede kang mag-exercise, kumain ka, go back to working out. Or, mag-edit ka ng diretso, kumain ka ng pagkain, pahinga ka ng 1 hour, pahinga ka ng 2 hours, then balik ka sa edit. Usually, kailangan nating gawin yun. I mean, ako doon ako nag-grow para sa akin. I could edit pwede ako mag-edit ng 48 hours straight, walang tayuan. Dati ginagawa ko yun, ngayon hindi na. Kasi ngayon, I always try to take my time so I could have the freedom to think kung anong kalalabasan ng isang video na ginagawa ko. But when it comes to this daily vlog, it's like a part of my heart and a part of my mind na I know what's gonna happen. I know how to tell the story. Kaya kayo, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na. But comment down below, anong ginagawa nyo mga ritual bago kayo mag-edit or habang nag-edit. Pag-usapan natin yan sa comment section na yung mga ginagawa nyo para baka sakaling may mga bagong video editors na nag-edit for so long na coffee break lang ang ginagawa. Pero they don't do a couple of stuff para medyo malingat yung isip nila na onte, hindi sila ma-burnout. Ito kasi yung sikreto rin para hindi ka basta-basta ma-burnout habang nag-work ka. Kasi ika nga din ng as a freelance or production company ka na, you are your own boss and hawak mo yung sarili mong oras. So, you have to make sure you're perfectly fine, wala kang mental problems, wala kang physical problems, nasa condition ka. Comment down below para mapag-usapan natin yan. Or pwede natin pag-usapan sa susunod na video. Okay, so Martians, no? Meron akong naisip na napakasaya. Dahil nandito naman ako, medyo tapos na ako sa editing ko sa latag. Sa first draft ng lahat, sa camera 1, 2, 3. Alam nyo, meron akong na-realize. Dapat pag-usapan natin to. Rendering tayo, kakataas lang natin mag-edit. May na-realize ako. Dapat natin pag-usapan ang 10 mistakes na dapat yung iwasan as a beginner videographer. First mistake is actually buying the wrong gear. Kaya po nag-e-exist ang YouTube. Kaya po nag-e-exist si Marco Mars sa TikTok as well, para po sagutin ang tanong nyo kung meron ba kayong hindi sure na bibilhin. And to answer that question straight, kung meron kang isang gear na tinitignan mo na feeling mo kailangan mong bilhin, to make that decision, sobrang simple ng sagot. Manood kayo ng YouTube review. Hindi po kasi lahat ng photographer, videographer na nagpo-post ng content like me, hindi lahat na experience, lahat ng klase ng equipment. For sure, meron yung mga oldies, pero hindi naman lahat din kasi naging content creator. Ako masasabi ko lang straight to the point kung ano yung mga kailangan nyo at di kailangan. Kung napanood nyo yung video natin kahapon, kung ano yung mga gamit nyo na kailangan talaga, yun lang yun. Kailangan nyo ng camera, at least isang extra lens na may f1.8 na aperture, tripod, lights, shotgun mic, at syempre camera bag. Yun lang. Huwag kayo there's no such thing din naman kasi as walang mali sa pagpili ng gamit. Yun nga lang talaga madidiscover nyo along the way sa bawat niche na tinatahak nyo or sa bawat shoot na napipili nyo, may mga gamit na hindi nyo talaga na-utilize. Katulad ng, let's say, meron ako isang shoot na hindi kailangan ng gimbal. Merong ganon. May shoot na hindi kailangan ng drone. Siguro isa sa mga gamit na hindi ko madalas nagagamit is yung drone. Unless nasa real estate ako or unless siguro mag-e-events ulit ako, pero ayoko na kasi talaga mag-events. One of the things as well na hindi ko madalas nagagamit, ano pa ba? Siguro dati kung kaya ng camera ko mag-photo and video, hindi ko na kailangan ng second camera. Isang camera lang, kaya na ng lahat. But right now, since meron akong video camera lang, yun, kailangan ko talaga ng pangalawang camera. Hindi ko kailangan ng dalawang gimbal. At one point in my career, nagkaroon ako ng dalawang gimbal. So, binenta ko yung isa kasi hindi ko nga kailangan. Also, another thing na hindi ko nagagamit ng madalas, monitor. Kasi, eto yan guys ito yung medyo honest na sagot. Kapag nasa high-end shoot ka, pumapasok yung salitang gear matters. Kasi, kailangan mong damitan maigi yung damit mo. Siyempre, hindi lang yung shooter yung magdadamit ng maayos, magara, mukhang disente. Pati yung camera mo, dadamitan mo. Dapat yung camera mo mukhang nakakatakot yan. Yung parang iisipin ng kliyente mismo para silang nasa Hollywood at parang high-end production talaga. Which is totoo naman. Pero kasi sa mga low-end, dun mo maiisip na pag hindi naman sa low-end yung
client or walang budget eh. Parang sa medyo run and gun situation na shoot, you have no actual time to set up everything. Maglagay ng monitor, maglagay ng V-mount battery sa likod, alam mo yun, wala kang time mag-set up. Unless nasa kotse ka na, naka-set up na lahat, di na binabaklas, yun, pwede yun. Pero the conveniency of having a naked camera, which is yung wala masyadong gear, is pag nag-shoot ka sa run and gun, hindi ka masyadong mapupunan ng mga guard. Pero kapag well-versed, sobrang damit na damit yung gear mo, ang daming nakakabit, daming attachments and all. Tapos run and gun yung shoot mo, malamang sa malamang masisita ka ng guard. Kahit nga mag-gimbal ka lang eh. At one point, meron kaming shoot last year, around sa QC Circle yon. Nakita lang ng guard na may gimbal yung camera, sinita. Pero nakita ng guard na, alam mo yun, kung siguro nakita ng guard na plain camera lang, may lens, may audio, hindi yun pagagalitan ng guard or hindi yun masisingil or hindi yun sisitahin, hindi nahahanapan ng permit. That's what I meant. Second mistake is actually choosing not to grow. What do I mean by this? Ang ibig sabihin ko dito is yung hindi nyo pagtutok sa pag-aaral tsaka pag-improve. Kasi pwede kayong mas-stuck. Meron akong kilalang mga shooters na na-stuck na sila sa kung ano lang yung alam nila. Hindi na sila nag-develop, hindi na sila nag-improve. Ang naiwan na lang sa kanila or ang alam mo yun, natitira na lang sa kanila bilang tao is yung yabang. May mga ganun. Kaya ito yung mga dapat nyong iiwasan. Ito yung mga bagay na hindi nyo dapat pinagpopokusan yung sarili nyo. Mag-focus kayo sa bagong knowledge. Dapat uhaw kayo sa kung anong mang bago, kung ano ang trending. Nandyan po ang Pinterest, nandyan ang IG, nandyan ang Facebook, Reels, di ba? Nandyan lahat. At syempre nandyan si Marco Mars para tulungan kayo sa mga susunod yung endeavors. Kung meron kayong tanong, alam nyo naman. Pero, yun nga, kung nakarating nga pala kayo sa parte ng video na to, alam nyo na. I'm wishing you guys nothing but blessing and abundance. And the client is actually sending us a DM. Yun. So, yeah. Third mistake na dapat nyong iwasan bilang isang beginner. Okay? Okay. Wait, bago ko pala mag-proceed sa third mistake, yun nga, mag-focus kayo sa improvement nyo. Kasi ang videography po is a never-ending cycle of learning. Never ends. There's always gonna be something new every single day. There's gonna be someone figuring out what's the next type of B-roll sequence na mauuso besides noon sa Daniel Schiffer sequence. Ngayon, may bago na uuso. Di ko sasabihin. Saka na. Pag na mainstream na siya. Pero, ang daming nauuso araw-araw na bagong trend na pwede nyo i-apply sa workflow nyo. Kaya, huwag kayong matakot mag-improve. Huwag kayong matakot mag-adjust. Huwag kayong matakot gawin ko ano man yung dinedemand decline. Tandaan nyo itong craft na to. Ang mindset ko dito, dapat wala kang limit sa kung anong kaya mong gawin. Because at one point, God is going to give you the biggest client ever in your life. And darating ka sa mindset na hindi mo pala dapat limitahan ko ano yung kaya mong gawin. Kasi pag nilimitahan mo yan, hanggang dyan ka na lang. Kung hanggang birthdays ka na lang, hanggang birthdays ka na lang. Kasi ano rin leap of faith din talaga ang mga niche. Kasi pwede ka naman talaga mag-start sa events. But I have nothing against events. It's just that for me, hindi sapat ang kita unless magaling ka mag-book ng sobrang dami sa isang buwan, oo. Pero kung nagsisimula ka pa lang, sobrang bihira ka makakuha ng birthday events, mag-isip ka na ng ibang niche. Yun lang masasabi ko. Unless dumikit ka sa isang studio owner or may connection ka na nasa events industry, yun. Pero kung nagsisimula ka pa lang, ako nagsasabi sa inyo, mag-isip-isip ka ng ibang niche na ida-dive mo para hindi ka rin ma-stuck. Kasi may pera sa corporate, may pera sa real estate, may pera sa paglingkod sa mga vloggers na kailangan ng high-end quality content. May pera din sa international clients. Actually. Pero yun nga, sa events meron din naman. May pera naman talaga. Yun nga lang talaga, iba yung pagod talaga. Iba yung pagod as in. Iba yung pagod, iba yung gutom, iba yung barat. Yun. Yung masasabi ko, real talk lang guys ha. So third thing, that is actually important na mistake is presence of mind. Kapag nasa shoot ka, kailangan sobrang talas ng utak mo. To a point na lahat naririnig mo, lahat nakikita mo. Hindi ko alam kung may ADHD lang ba ako, pero sobrang sharp. On the spot, lagi presence of mind ko. Kilos ko lagi bilang. Pati language, alam mo yun, yung wag kayong maging masyadong maboka. It's okay na maging, alam mo yun, friendly, but not too much. Keep yourself a mystery kapag nasa shoot kasi that way, mas makakapag-focus ka. Keep the jokes on the side because not every time applicable magbiro or tumawa. Yung team ko, kapag nasa shoot kami, seryoso kami. Pag nag-cut na, pwede na kami huminga, pwede na kami tumawa, pwede na magbiro. Or after ng shoot, ganun. Katulad nung at one point na talagang totoo to, nung pag-uwi namin, itong nakaraang vlog, kung napanood nyo, umuwi kami ng kasama namin yung client.
So kahit hanggang pag-uwi namin, may presence of mind ako. Hindi lang presence of mind sa awareness mo sa mga surroundings mo socially, presence of mind mo rin sa gamit mo. Sa pagpalit ng lente, sa pag-iwan ng gamit, sa kung saan man. Sobrang critical nito kasi kapag nag-shoot ka, hindi lang ikaw yung may halaga, pati yung gamit mo may halaga din. Kaya iingatan mo lahat ng gamit mo, ingatan mo lahat ng kilos mo, ingatan mong wala kang masisirang bagay sa kung nasaan ka man. Ingatan mo din kung sino ang kausap mo, ingatan mo yung kabig ng bibig mo na baka mamaya may sabihin kang red flag, marinig ng client, tapos ka. May mga ganong instances. Meron. Totoo yun. At one point, meron kaming kasamahang shooter na nagtanong siya kung anong oras matatapos yung shoot. Hindi niya alam nandun si client. Si client yung sumagot, matatapos na to. So, yun yung sinasabi kong presence of mind. Not just sa mga gamit mo, socially as well. Kailangan nyo magkaroon ng presence of mind talaga. Fourth thing na I think, ito medyo technical to, na mistakes na nagawa ko, is actually forgetting about proper framing. Kapag nag-shoot po kayo, Martians, no? May client work ka, always remember to frame your subject properly. One example is if si client maghanap or gusto ng pang-reels at nag-shoot kayo horizontally, ihanda nyo yung vertical. Huwag nyong kakalimutan mag-prepare ng vertical output. At least, kung halimbawa ito, nasa gitna ako, sobrang dali lang i-frame nito ng pang-reels, pang-shorts, pang-IG. Pwede nyo i-4x3. Ang dami mong pwedeng gawin. Well, kasi nung nagsisimula naman ako, hindi pa naman uso yung reels at saka yung IG. Laging alam mo yun, horizontal. But ngayon, nowadays, it's important. It's also an opportunity for you to charge extra. Lagyan mo ng pang-reel si client, or hindi lang charge extra. It's also an extra way para magpapogi ka kay client. It's also an extra way para magregalo ka kay client. Always give something more than what you charge. Yun yung isa to sa mga gems na sinasabi ko dito sa video na to. I don't say it so often, but it is. If you give more than what you charge for, instance is, kukunin ka ulit ng, alam mo yun, magpapashoot ulit sa yung client mo next. Yun yung isa sa mga sikreto. Kaya kung nakaabot ka sa parte ng video na to, alam mo na dahil sinabi ko sa iyo yung isa sa mga sikreto ko. Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Pero I think hindi na kailangan ng Martians madagdagan. Kasi okay na kami sa 50,000 subscribers. Pero kung gusto mo na mag-subscribe, okay lang naman. Okay lang naman yun. Tsaka ring mo yung notification bell dahil daily uploads tayo. At kahit anong gawin mo dahil napadaan ka sa video na to, i-recommend to ni YouTube sa'yo. Okay, so fifth. What's the fifth thing or fifth mistake that you should not make as a videographer? Itong mistake na to is yung hindi pagkuha ng sapat na B-roll. Kulang ang B-roll na ginawa nyo. Always make sure na madami kayong shots para marami kayong reserba para in case may mangyari, safe. Inuulit ko, safe. Kasi katulad nga na sinabi ko, may pang reels ka, pero may sobra kang shots. Pag may sobra kang shots, mas marami kang magagawa. At pag mas marami kang magagawa, mas marami kang mabibigay. Simple as that. That's the fifth one. This is the sixth one. The sixth one, or the sixth mistake that you should not make is takot kang mag-experiment ng shots. Ito yung sinasabi ko na kapag nag-research kayo well enough on Pinterest, IG, TikTok, makakita kayo ng mga magagandang trends na pwede nyong gawin on the spot sa shoot. Pero kasi ganito yan, in my mind, ako, personally as a shooter, meron na akong specific pattern, depende kung ano man ang isushoot ko. Pero, I always try to experiment with a few shots. Like camera transitions, mga transition na hindi mo inaakala na kailangan mong i-after effects. Something na, alam mo yun, you guys always have to make sure na sa bawat output na nilalabas nyo on social media, dapat mas maganda yan from your previews. Kasi people are watching. People are looking at you. And if yung mga taong yun, isa, dalawa, tatlo potential doon client mo. And isa, dalawa, tatlo potential doon babarating ka. Pag nakita kang magaling, babarating ka. Yun ang di ko magets right now sa sistema ng videography. Pag nakita ka nga na magaling, napili ka nga. Pero bakit iniisip nila na mura ka lang? 'Di ba? Kahit ako nagtataka ako eh. Nakita mo na napakaganda yung ads. Nakita mo napakaganda ng output. Tas iisipin mo mura lang. Paano yun? 'Di ba?
Hindi ba naiisip ng ibang mga tao na ang hirap at ang ganda nung ginawa ng videographer, ng shooter, ng photographer, tas iisipin mo mura lang? 'Di ba? Eh kung murahin kaya kita. Sorry Martians. Nadadala lang po. So, ito na yung pang 7th, no? Pang 7th na bagay or mistake na bukod sa hindi nyo ginagawang mag-experiment, paulit-ulit yung ginagawa nyo, ito yung 7th mistake. Wala kang lakas ng loob. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kasi pag wala kang lakas ng loob, hindi lalaki TF mo. Hindi ka makakapunta sa mga lugar na hindi mo inaakalang mararating mo. Maraming taong magsasabi sa'yo na imposibleng makuha mo ang isang client na malaki. Ako, dati pinangarap ko at sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maging kliyente si Kong TV. Kahit isang output lang. O di ba, thumbnail na ako. After ni Kong TV, sino nakuha kong client? Team Katagumpay, 10 million sa Facebook. Habado TV, Mami Gangster and Son. Ato, Class S na malupit. Along the way, sana hindi nyo ma-misinterpret kung sinabi ko man to sa inyo. Hindi ako nagyayabang, hindi ako nagbabrag, but this is the reality. Kung magiging matyaga at masipag kayo at lalakasan nyo yung loob nyo sa industriyang ito. Ang dami ko nang nakilalang taong masakit magsalita, pangit katrabaho, balasubas magbayad, balasubas magtrato ng tao o on-set. Pero lahat ng kilala ko na yun ngayon. And kung ikaw, if you remain to be pure, you remain to be true to yourself, you remain true to your craft. Ako na nagsasabi, all of these things, all of what you are seeing in your imagination will basically be yours. And kung nakarating ka sa parte ng video na to, ito yung sign na magkakaroon ka ng malaking kliyente. Dahil pinanood mo tong video na to, dahil tinapos mo tong video na to, dahil nag-like, comment, share at subscribe ka, at niring may notification bell, pauulanan ka ng maraming kliyente. Ito yun dahil nakinig ka sa mga sinabi ko. Ako honestly, simula nung naging client ko si Kong sa Team Payaman, naging client ko si Awi, ang dami ko na naging client na sikat, hindi lang mga vloggers, mga brands na rin. Nakapagtrabaho na ako sa, I mean, may experience na ako makipagtrabaho sa ibang, vloggers like Doggy, ganun, Senpai Kazu, ganun, mga music video, artista like Lea Salonga, nakatrabaho ko na siya. Hindi naman totally trabaho, but nag-edit ako at one point ng isa sa mga videos ni Lea Salonga. Big Soto, nakatrabaho ko na. Sino pa ba? Mga brands na kilala nyo, na nakikita nyo araw-araw sa buhay nyo, nakatrabaho ko na din. But there's one thing na naiisip ko about this. Another mistake, which is I think the 8th mistake. Huwag kayong maiinggit sa ibang videographer. Huwag kayong maiinggit sa ibang videographer kung nakikita nyo na pinopost nila na nakapag-shoot sila sa malaking brand. Dahil ito yung mindset na ibibigay ko sa inyo para maging matibay ang loob nyo. Sa videography kasi marami at uso ang yabangan. Sa industriya, napakaraming mayabang. Ako, madalas akong mapagkamalang mayabang, pero pag may nakikilala akong tao na hindi ako inuusgahang mayabang, nararamdaman ko na para ako dun sa taong yun. Na para dito ako dinala kasi itong taong to hindi ako huhusgahan kung paano ako magsalita. Iwasan yung mainggit. Mag-like ka lang or mag-comment ka or ito pwede nyong gawin. I-unfollow nyo. Basically, i-unfollow nyo para hindi kayo ma-distract. Pag kasi nakakakita kayo ng output ng iba, nakapag-shoot siya kay ganito, nakapag-shoot siya kay ganyan, may may onting kirot na bakit hindi ikaw yun. Kasi hindi ka nga gumagawa ng paraan. Kasi hindi mo nga nilalakasan yung loob mo. At ito yung mindset dyan. Lagi nyong tatandaan na hanggat hindi kayo direkta kinukuha ng isang sikat na brand na yan or sikat na artista na yan, wala kayo dapat ikainggit. Kasi madalas, outsourced lang yung mga yan. Madalas, hinire. Madalas, under ng production company. Well, honestly, wala naman yun against sa akin. I have no hate. But this is just something to give you comfort. Na lagi mong tatandaan, it's always best kapag nakuha mo ang isang kliyente, isang sikat, ng direktang lumapit sa'yo. Yun yung dapat na pangarap na inaabot mo. 'Di ba? Sobrang proud ko na nakuha ko si Kong TV. Nakuha ko yung Team Payaman. Naging client ko sila, nakatrabaho ko si Habado Diretso, naging magkaibigan kami. Nakatrabaho ko si Katagumpay, naging magkaibigan kami. Sila Mami Gangster and Son, naging magkaibigan din kami. Ato, naging magkaibigan din kami. Pati si Malupiton,
Hindi pa kami friends, acquaintances. 'Di ba? Marami guys. Hard Rock, naging kaibigan ko rin yung boss sa Hard Rock. Hindi ko alam kung boss ba siya or manager, pero naging friends kami. Pero, ayun, lagi nyo yung tatandaan, ito yung comfort na binibigay ko sa inyo. Kasi wala naman ding ibang magsasabi. Yung iba magfi-feeling professional na nakuha ng malaking client. Pero yung comfort, walang nagko-comfort sa inyo. Kasi malamang sa malamang kung videographer ka, baka wala kang self-esteem, baka wala kang self-confidence, baka walang nagsasabi sa'yo na kaya mo. Ako yun. Ako yung magsasabi sa'yo na kaya mo. At ako rin yung magsasabi sa'yo na hindi imposible na makuha at magkaroon ka ng ibang client. Hindi lang naman sila yung sikat, hindi lang naman sila yung brands. Sooner or later, as the years go by, may sisikat, may lalabas na bagong brand. Hindi natin alam, baka ikaw yun. Or hindi natin alam, baka kunin ka ng Marvel. Or hindi natin alam, baka kunin ka ng kung ano mang sikat dyan. Pero ito yung honest comfort. I-aim nyo na kayo mismo yung kunin. Na walang middleman, na walang manager, nang walang studio owner, na ikaw mismo yung nilapitan. Dahil nakita mismo yung gawa mo. Yun ang i-aim mo. Walang ibang magsasabi na to sa'yo kundi ako. At walang ibang may lakas ng loob sabihin yun dito publicly kundi ako. As far as I know. Ano yung pang-ninth? Pang-ninth advice or ninth, yung mistake na dapat yung iwasan. Yung ego. Napakaraming meron nito sa umpisa. Porket nakahawak ng 50mm f1.8 na may bokeh, feeling nila professional na sila. Marami pang instances at explanation. Let go of your ego sa umpisa. Because your ego will destroy you badly. Your ego will make people hate you more. And you're going to lose your friends. Or, yeah, you're gonna lose a lot of people. But if you don't have an ego, it's good. Yung ego, yung yabang, tanggalin natin yan. Kasi maraming mas magaling sa atin. Maraming mas magaling sa'yo. Maraming mas magaling sa akin. Maraming mas matinong gumawa ng vlog, ng content. Pero, alam niyo yun. Yun yan guys eh. Let go of your ego. I think hindi ko na to kailangan i-elaborate pa kasi ano na to eh, self-explanatory. Alam mo yan na may mali sa'yo kung nag-uumpisa ka pa lang. Alam mo kung ba't hindi ka na nakukuha. Alam mo kung bakit hindi ka na kinakausap. Ba't hindi ka na sinasama sa shoot. Yun. Let go nyo yung ego nyo. And just mind your own business. Siguro focus on yourself. Focus on your own work. Publish your own work. Huwag kayong mag-rely sa ibang tao na bibigyan kayo ng shoot. Humanap ka ng sarili mong shoot. Kasi at some point in this career, magiging madamot ang mga tao sa shoot. Talagang yung mga ka-close na lang ang nakukuha. Kahit nga sa industriya, kung wala kang connection sa loob ng isang company, hindi ka kukunin. Kahit anong gawin mo pagpapasikat, kahit gaano ka pa kagaling, as long as wala kang kapit, wala. It's the truth about everything. Nearly every single thing. Or every single, alam mo yun, mga bagay-bagay. But number 10, the mistake that I think hindi na to mistake yung pang number 10. Hindi, mistake pa din to. Lastly, iwasan, this mistake I did was, I did not market myself. Kasi ang daming factors eh, di ba? Like, sinabi ko na mag-training kayo, mag-excel kayo, mag-grow kayo, wasan yung ego nyo, alam nyo yun. But, kaya, sabi ko rin sa inyo na humanap kayo ng sarili nyong shoot, di ba? Ang dapat yung gawin talaga is i-market yung sarili nyo. Huwag kayong umasa na bibigyan nga kayo ng shoot ng ibang tao, ng kaibigan nyo, ng pinsan nyo, ng kung sino man. Kasi, pag minarket mo yung sarili mo, ikaw na mismo yung magne-negotiate nyan. Ikaw na mismo yung magde-defend nyan. But syempre kapag minarket mo yung sarili mo, make sure mo meron kang portfolio, may ipapakita ka, hindi Google Drive. Pwede naman Google Drive, pero dapat meron ka pa ring main collection. Kung na like a website, like a free website kung saan ka pwede gumawa ng portfolio mo. Marami dyan, pwede ka mag-AI ng website, especially nowadays may AI na. You have to market yourself. That way, once na ma-market mo yung sarili mo, ito na yung unang ma-unlock mo agad. At ang swerte mo dahil nakarating ka sa parte ng video na to. Kung natapos mo to, probably alam mo na yung gagawin mo kapag nagsisimula ka. Mag-post ka ng ads. Gumawa ka ng ads as a shooter yourself. Na ito yung ginagawa mo, ito yung services mo.
Kasi that way, marami mag-i-inquire sa'yo. And that way, makukuha mo ng direkta ng ikaw mismo. Nang walang referral, nang walang studio owner, nang walang middleman, nang walang third parties. Sa'yo mismo mag-i-inquire yung client na yun. As simple as that. Hindi ka po mawawalan o hindi po kayo mawawalan ng client sa isang buwan. Kasi nga kung nagsisimula ka at wala kang kapit, ito yung advice na mabibigay ko sa'yo. At probably ito yung advice na ibibigay ko sa sarili ko nung nagsisimula pa lang ako. Kung makakausap ko man, may lamok, kung makakausap ko man si Marco Mars from 7 years ago, yun yung sasabihin ko sa kanya. I-market mo yung sarili mo, mag-post ka ng ads, ito yung ginagawa mo, photography, videography, ito yung mga services mo, ito yung mga ginagawa mo, ito yung mga sinushoot mo, ito yung mga gusto mo i-shoot. That way, bukod sa makukuha mo yung client mo ng direkta, mananarrow down mo kung ano yung mga shoot na gusto mong makuha. Like, gusto mo sa corporate ka lang. Gusto mo sa real estate ka lang. Gusto mo events ka lang. Hindi ka mauubusan at magpo-post ka ng ads. Yun. At syempre, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam niyo na, I'm wishing you nothing but blessing and abundance and really a bright new start for your career. Dito ko na muna tatapusin ng vlog. Sa pagtapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. Sending you again all the positive affirmations na kailangan mo para sa buhay mo at para makapagsimula ka ng maayos. Alam niyo na, sana marami kayong tutunan. Comment down below kung ano yung gusto niyo pang malaman. Nandito ako para sa inyo. Nandito rin ako para gabayan kayo sa mga in case, mga situations. Alam mo yun, if you're a solo shooter, I'm here for you. That's basically it. So, kita-kits tayo bukas. Peace out.